Mayong gabi na usab kanatong tanan mga kaigsunan, mga kagalaan. Usa na usab kada kong pribilehiyo nga kita maka tuon sa pulong sa Dios, hilabi na niining importante kaayo no nga sugo sa Dios. Nga kinahanglan ang matag Kristohanon mag soul winning gyud, no? So mga rason or mga hinungdan nganong ang matag Kristohanon mag soul winning mga kaigsunan. Mo na to paghatagan o pagtagad. Okay? O niya mga kaigsunan sa di patamo ato sa ato ang pag-share, no? Sa pagtuon ato na i-share kadali ato ang live mga kaigsunan. Okay, good evening sa tanan natong mga kaigsunan, mga kagalaan nga walay hunong, no? Nga nagsunod sa ato ang programa. Maayong gabi kaninyong tanan. Wa ko ka-live gabi magkaigsunan kay didto kog Lapu-Lapu, no, sa Mactan Island kay natay gihimo dito nga buluhaton. Okay niya. Ato ta sa pagbasa sa greetings kadali mga kaigsunan, ha. Atong basahon ang comment section. Okay. So, kadali ha, ako sa ding i-share kadali ni mga kaigsunan. So, mga hinungdan nga nung mag-soul winning ang matag Kristohanon. Mao niya to ang paghahatagan og pagtagad nini nga kagabion mga kaigsunan, ha. Ato lang sa ning i-series ang about soul winning kay importante mo kini. No, di lang sa ta magpadala atong mga buot mo sa amok. Okay niya. Ablihan na to ang comment section mga kaigsunan samtang magkapi-kapi ko dere. Minaw lang sa modya. Mayong gabi diya no ni Anasito M. Huligon. No? Sakto ba kanyo kung pagbasa? Sir Anasito, mayong gabi Pastor watching in Surigao del Sur. No, mayong gabi Sir Anasito Huligon, no? Mayong gabi, mayong pagpaminaw sa tuang programa karon. Brother Junjun Tulintin, mayong gabi dia Pastor. Uban sa tibuok nga pamilya, God bless, no? God bless sa Brother Jun. Mayong pagpaminaw nimo diha sa Japan. Uban sa imong pamilya diri sa Pilipinas, no? Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Onya Ate Esther Bustamante. No, mayong gabi, maayong pagpaminaw. Ate Allen Briones Abilia, good evening. Sister Mildred Inanuria, mayong gabi, Sister Mildred. No, uban sa Montebuok nga pamilya diha. Brother Ardito Bisin, good evening. Maayong pagpaminaw nimo diha. Uban diha ni Sister Rhea. And then good evening, Brother Griffin Balbuena. No, mayong gabi, Brad. Nagkamang akong net, Pastor. Uy. Hinay nyo internet connection murag diri sa kuha murag arang-arang karong gabi una, no, mentag dili ni siya mo mulikoy mga kaigsunan ato ang internet connection. Onya adto ta sa gitawag o pagpadayon sa pagbasa sa greetings, no. Brother Sir Anasito, Mateo 28:19-20, maunang mandatos Ginoo sa atong mga kaanakan. Amen. Praise the Lord mo gyud. Mo ni dakong sugo sa Dios nga kinahanglan iwali gyud ang gospel, no? May kahigayunan ka o wala, no? Ipawali gyud ang gospel. Mo ni ato hatagag pagtagad karon. Mga rason
or mga hinungdan nganong mag-soul winning ang matag Kristohanon. Okay, niya padayon tas pagpakli sa mga greetings, no? Sayo-sayo pa man. Alas 7:45 atong ablihan na to ang pagtuon, no? Brother Pedro Bustamante, good evening, maayong pagpaminaw. Sister Ninette Silagan Lumukso, maayong gabi Pastor Mel. Nindot kaayo nga makadungog na sadta sa pulong sa Ginoo. Ma-bless gyud kaayo ta, makontento gyud ta sa pagkadungog ta sa pulong sa Ginoo. God bless us all. Amen. Praise the Lord. Dako kay impact no? Dako kayog impact ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Basta regular ang imuhang meditation sa Word of God. No, nag-meditate, nag-study, nag-prayer, haskang ninduta sa atmosphere sa imong pagkakristohanon, mga kaigsunan, mga kagalaan. Sister Melody, ug Brother Gary Dugaduga, no? Good evening, Pastor Mel. Ug sa tanang naminaw, ug naglantaw sa imong programa, God bless all. No, may gabi or maing hapon, Sister Melody. And then, mayong gabi diya ni, kinsa na ito sabihan sa kadali magigsunan, Sister Erlinda Ponce, no? May gabi, Sister Erlinda. O niya, diya ni Brother Gary, Dugaduga, good evening, Pastor Mel. O sa tanan, igso na to diya sa Ginoo, God bless all, no? God bless all, usab. O niya, kinsa pa ni mga kaigsunan, ato ang basahon. Mayang gabi diya ni Dong Henry Emilio Orbita. Manghod ni kuaning bana ni kumanghod. No, mayang gabi dong mayang pagpaminaw ninyo diha. Uban diya ni Rumit Silog sa mga pagumangko, no, mayang gabi. Okay, so mga kaigsunan, padayon ta sa pagpakli, no. Ablihan na to ang pagpadayon. Padayon na to ang pagbasa sa mga nag-comment. Brother Juriel Tihano, may gabi, Brother Juriel. Mayong pagpaminaw, may pagtanaw ni mo diyan, no? Salamat sa pag-tune in sa tuwang programa karon. Okay, so kung namoy mga pangutana, no? Practical, doctrinal, pwede rin kayo ninyo i-comment mga kaigsunan. So comment lang sa mga pangutana, no? Namoy gustong i-clarify, i-comment lang palihog kay aron nato ang mahatagan og pagtagad mga kaigsunan. Unya, maayong gabi diya ni Ma'am Gloria Aquino or maayong adlaw, Ma'am. Salamat sa pag-tune in kanunay sa tuang programa, no? Salamat kayo. Kanya, padayon tas pagbasa sa comment section. Kung napay nag-comment. Okay, kanang mangapitan ninyo mga kaigsunan. Mamainitan ninyo. Okay. Ato din pasalamatan ang ato ang Ginoo, no, sa iyahang kayo sa atong kinabuhi. Nga diin gihatagan tanyag maayo nga panlawas, kusog sa matag adlaw o proteksyon sa matag biyahe, no. Dalaygon kayong Dios ni ana. Sister Linda Alinde Nobliza Guarino, maayong gabi ni Muda sis, maayong pag-tune in sa tuwang programa. Unya, Sister Marilyn Mitili, good evening Pastor Mel, and to all mga kaigsunan diya kang Kristo. No, mga gabi ni Muda Sister Marilyn Mitili, maayong pagpaminaw, maayong pagtanaw. Unya, diya ni Sister Beatrice Cartilla, no, mga gabi Sister Beatrice, maayong pagpaminaw, maayong pagtanaw sa atong programa, no? Napatay mga 5 minutes alang sa tuang greetings, no? Kaya alas 7:45 man ato ang hisgutan, atong ablihan. So, i-comment lang ninyo palihog inyong mga pangutana, inyong mga greetings, no? Samtang napay oras mga kaigsunan nga atong gigahin. Karon alas 7:45 ato naman dayong ablihan ng ato ang topic. Brother Romeo Naga Villalongha Jr., no? Good evening, Pastor Mel.
God bless you and your family. Salamat sa Ginoo. Amen. Praise the Lord, no? To God be the glory, Brother Romeo. Mayong pagpaminog, mayong pagtanaw ni mo diha. And then, kinsa pa ni mga kaigsunan. Okay, wala na may mga, pa di ay. Okay. Brother Sabino Nire, good evening, Pastor. Praise the Lord. Dugay na ko wala nimo kadungog. Pasensya kayo no sa mga nagpaabot sa tuang morning devotion. Apiki yung ko sa oras mga kaigsonan tungod kay balik na mugong klase. Ang ako ang tulo kaigsoon nga maka-back up na ako diri sa Mumbalay. Nag-eskwela mag-seminary. So Martes sa hapon Biyernes pa sila sa hapon makauli. Nya biyahe sila balik sa seminary Lunes sa hapon. So gikan sa Martes no hantod sa Biyernes lisod kayo gyud ang maglisod yung ko pag live og buntag kay na pa may gamay pa magud akong anak nya sayog yung kay mumata. So pasensya yung kayo no nga di pa ta maka-live og tarong og sa ato ang morning devotion. Gabi ra gyud ta makalugar mga kaigsunan mga kagalaan. Brother GR Eliana, may gabi Pastor Mel. Praise akong pag-sit in sa seminary sa San Carlos nga makapadayon ko Pastor. Uy, mo ba maayo noon Brother GR? Dako kay na siyang opportunity nga makasit in ka sa seminary, no? Diri sa Cebu kun naamoy lugar, pwede yung kayo mo makasit in, pwede mo nami layman's class, kanang layman's class, alang na siya sa mga buot mo eskwela nga diin mga minyo or dili sila makahimo sa pag study daily no kada adlaw. So naami gihimo nga layman's class once a month, every second Friday of the month, whole day. No, dunay nagkadaiya nga mga subject na evangelism, na leadership, na church history. Sa kuha kay doctrine about Jesus Christ man ako ang magkaigsunan gidala. So daghan ng mga subject diya napita. So kung naalang ka diri sa Cebu City or Cebu Province, pwede yung kayo makasit in mga kaigsunan mga kagalan. Kung gusto mo og dugang detalye, PM lang ko ninyo aron maka-assist ta. Okay, padayon ta, alas 7:44, no? Last 1 minute alang sa tong greetings. May gabi, no? Sa kong asawa, may pagpaminog, may pagtanaw. Sister Zinaida Iratayuni, good evening. Sister Mels, good evening, Sister Mels. Pastor Jess, may gabi, no? Pastor Jess Corpus, God bless, Pastor, uban sa taga-subaybay. Simon Channel, no? May gabi, Pastor Jess, may pagpaminog, may pagtanaw. Unya, inita. Sister Miffy Bustamante, good evening, maayong pagpaminaw diha, no? O sa My Family Canvas, ang ako ni asawa makaigsunan. Okay niya. So, alas 7:45 naman, adto na ta sa ato ang pagtuon, no? Ablihan na to atong topic, sirad-an na to temporary ang kining gitawag og greetings mga kaigsunan. Okay? Ako sa ablihan sa kuang. Okay, so ato ta sa pagtuon mga kaigsunan, mga kagalaan. So kung doon na mo yung mga pangutana, sulod sa itong topic, pwede yung kayo makapangutana, no? Okay, Sir Alan Bastida, may gabi, sir. Bandiyan ni Brother Jan Marquez, may gabi. Now, ang atong topic, mga kaigsunan, mga kagalaan, ato ning giuluhan, no? Kadaliya, mga hinungdan nganong magsulwining ang matag Kristohanon. Unsa may mga hinungdan
unsa may mga rason nganong kinahanglan gyud ang mga Kristohanon magsangyaw sa gospel. Atong i-specific mag-igsunan kung unsay isangyaw, no? Kay daghan kong mga nasarap, no? Makabalita ta ba? Makakita sa mga makabasa tag mga comment, makakita ta og mga videos. Yasaga dito mag-igsunan ay mga nag-comment. Mingon ito nga, salamat sa imong pagsangyaw. Okay? So, salamat sa pagwali. So, ang pangutana, unsa may ipasangyaw sa Dios? No? Unsa may gipasangyaw ni Kristo sa iyahang mga tinun-an kaniadtong panahon? Specifically, mga kaigsunan, mga kagalaan, ang gisugo ni Kristo nga isangyaw gyud mao ang gospel. Mao ang maayong balita nga si Kristo namatay, gilubong og nabanhaw. No? So, every Christian should be a soul winner. Kinahanglan gyud nga mahimutang tigpanangyaw, no? Magsasangyaw sa gospel. Oh. So, ato ta sa pagbasa sa verse. Okay, atong basahon ang Mateo chapter 28, verse number 18 to 20. Na diya ang atong teksto, mga kaigsunan, mga kagalaan. Mateo 28, verse number 18 to 20. Okay. Ingon dere, og si Jesus miduol og misulti ngadto kanila. Nga nagaingon, ang tanang gahom didto sa langit ug dinhi sa yuta gihatag nganhi kanako. So nagisgot si Jesus Christ og authority. No? Authority magaigsunan, mga kagalaan. Unya, verse number 19, busa pangadto kamo. Go ye therefore. Asa man sila padtuon? Ingon padre sa 19, busa pangadto kamo og tudloi ang tanang mga nasod. So, go ye therefore and teach all nations. Tanang kanasuran, no? Adtuon nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Balaang Espiritu. Sa ato pa, mga kaigsunan, mga kagalaan, sa lagtod nga pagkaistorya, si Kristo adunay sugo. No? Unya, ang gisugo niya ang iyang iglesia. Ang iyahang church maoy gisugo. Unya, kining mao nga simbahan, mga kaigsunan, mga kagalaan, hangtod karon gawali gasangyaw ni sila mahitungod sa gospel. Oh. Unya, mga kaigsunan, mga kagalaan, adunay mga nasangyawan, natudloan, mahitungod sa gospel. Kadtong nagtudloan sa gospel, wala mamimbro sa iglesia, pero nagasangyaw sa maayong balita. Ingon dayon si Kristo, no? Kinaamog itinunan ni Kristo ni adtong panahona sa iyahang earthly ministry, nga niingon nga, Lord, do na may nagasangyaw, do na may nagapangayog mga masakiton. Ingon ni si Kristo, ayaw sila didi. Kay ang dapig kanato, dili batok kanato. Oh. Bot pasabot, kung adunay nagwali, kung adunay nagsangyaw sa gospel, basta insakto lang, ayaw na badlonga. No, wa kay katungod nga mobadlong sa tao nga nagwali sa insakto. No?
Diri sa atong programa mga kaigsunan, kay online man ni siya, social media man ni, dawato na to ang tanan nga mga comments. Na ay mga moingon nga, hunong dia pastor, wa ka sugo ah. Oh. Yan, ihunong ba ta? Wala. Nga naman, unya na kumuhunong ko ang Diyos mismo mo'y mubadlong na ko. Pero tao lang mubadlong magigsunan, kinsa man siya. Kisa magsugo niya, ang yawa o ang Diyos. Kay wa gyud tay mabasa sa Biblia nga ang Diyos nagsugo sa tao nga nagwali sa maayong balita nga undangan na. Yawa noon mga kaigsunan, doon na siya gisugo nga dili gyud padayonon ang pagwali sa maayong balita. O, na ay mga gisugo ang kaway. Di sila gusto nga masangyaw ang maayong balita mga kaigsunan. Now, padayon ta. So, mga hinungdan or mga rason nganong mag-soul winning ang matag Kristohanon. Okay? Verse to verse mga kaigsunan, mga kagalaan, ang ato ang punto diri. Number 1, unsa may hinungdan nganong ikaw, ako, kitang mga Kristohanon magsangyaw gyud sa maayong balita. Isangyaw gyud ang gospel. Unsa may hinungdan, pastor? No? Psalms chapter 9 verse number 17. Salmo kapitulo 9 bersikulo 17. Maunay hinungdan nganong isangyaw nato ang gospel. Psalms chapter 9 verse number 17. Atong basahon ang ato ang Biblia magaigsunan. No? Psalms chapter 9 verse number 17. Ingon diri, ang dautan itugyan ngadto sa impyerno. Ug ang tanang kanasuran nga nalimot sa Dios. Sa ato pa, kinsa may dautan naa niining kalibutana. Ingon ang Biblia, tanang mga tao dautan. So therefore, ang destination sa tao mga kaigsunan, mga kagilaan, is padong yun ang impyerno. No? In King James Version, the wicked shall be torn into hell. No? Pabalikon yun ay. But pasabot ang iyang destination, ang iyang padulngan, inikamatay niya ni ining kalibutana, diretso yun sa impyerno mga kaigsunan. Ang Biblia mismo may nagsulti niya na, dili na kinanglan hubaron, kaya dili ni siya parabol, no? Plain ra kaayo nga mensahe nga aton lang sabton, dili na kinanglan hubaron pa magaigsunan. Kay ang atong pagbasa, masabtan na yun, nga matod pa, ang dautan, itugyan ngadto sa impyerno. Og ang tanang kanasuran nga nalimot sa Dios. Oh. Mo nang ingon si Kristo, panlakaw kamo sa tibuok kanasuran. Kay ngano man, ang tibuok kanasuran mga kaigsunan, matod pa diri, nalimot sa tinuod nga Dios. Kay ang gisimba, mga Dios nga binuhat og kamot. Nga walay kinabuhi mga kaigsunan, walay gahom. No? Nalimtan nila ang tinuod nga Dios. Nailad sila mga kaigsunan, mga kagalaan. So kung mangundang ta sa pag-soul winning, hinumdumi. Ang pinakahinungdan, nganong mag-soul winning ka Kristohanon. Kay ang mga makasasala nagakalaglag. Oh, sinners are perishing. No? Ang mga dautan, ang mga makasasala, nagakalaglag mga kaigsunan, mga kagalaan. Laglagunon. Oh. No? Looy kay mga tao ba? Bantay ka sa mga tao karon mga kaigsunan na naka sa publiko. Tan-aw mo ba ka ng mga naligsan, gipampusil, gipangdunggab, na disgrasya.
mga matay ba? Makapangutana ka kung kining tawhana, nakaangko na baka ni siya og kaluwasan. Kining tawhana nawalihan na baka ni gospel, nakasabot na baka ni gospel. No? Anugon mga kaigsunan, mga kagalaan ang kinabuhi nga nagpitik ni ining kinabuhian, ni ining kalibutana, nga namatay lang, nga wa gyud masayon unsay gospel mga kaigsunan. Wa makadawat sa libre nga kaluwasan. So, mga rason or mga hinungdan nganong mag-soul winning ang matag Kristohanon tungod kay ang mga tao laglagonon mga kaigsunan, impiernohonon. Psalms chapter 9 verse number 17. Unya ato ta sa Revelation chapter 20 verse number 15 mga kaigsunan. Revelation chapter 20 verse number 15. Ingon pa diri, og bisan kinsa nga wala makaplagi nga nahisulat diya sa basahon sa kinabuhi, gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. So, kada bitawng mag-expect bitaw ka nga luwas di ko ani kay buotan kay ko nga tao. Abi ninyo magaigsunan mga kagalaan. Daghan ba yung tao nga nagunahuna ni ana? No, kay nagtuo sila nga kaangkon na sila kaluwasan, kay tarong sila nga tao, buotan sila. Pero wa sila maka huna-huna mga kaigsunan mga kagalaan. Nga wa day may sulat ang ilang pangalan sa libros kinabuhi. No? Sa gingon sa Biblia, og si bisan kinsa nga wala makaplagi, wala makit-i ang iyang pangalan sa libros kinabuhi, itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Tiaw mo na mga kaigsunan. No, kaluoy sa tao ba? Kanang kumpiyansar bitaw kaayo, wagi pagtagad sa gospel, way pagtagad sa pulong sa Dios. No, mo ni resulta. Magbayay no? Kana bitaw magmahay kas tibuok nimong kinabuhi. Dito sa impyerno, sa lake of fire, daghan kay mo torture nimo. Usa sa mo torture imong unahuna ang imong memory. Sayanga gyud ay. Kadto nakadungog ko sa gospel, maom dito'y kaluwasan di ay. Wa gyud nako hatagig pagtagad. Kay nagtuo ko nga katong gawali sulpot nga na ba? Nagtuo ko katong gawali piki nga magwawali. Kay nagtuo ko nga ang akong gibarugan, akong nakatunan mao na gyud insakto. Mao akong gi pakiglalisan sa mga tao nga ako ma-encounter. No? Kanay mong memory mga kaigsunan, magbalik-balik yun na dito. Kinumdum mo itong taong dato nga tuwa sa hadis. Grabe ka stress, no? Grabe ka depress ang iyahang kinabuhi dito. So kung mao ka na, amahan kong Abraham. Mahimo ba nga si Lazaro pabalik ko dito sa kalibutan sa mga buhi? Aron kapasidanan ang akong 5 ka mga igsoon. Aron sila maghinulsol. So, ang iyang memory mga kaigsonan is still active. Puno sa pagmahay, puno sa kagulanan. No? Kaanugon, kasayang sa panahon nga makapila ko makadungog sa gospel, pero akong gisalikway, gireject na ko, kay nagtuo ko nga ang baptism, ang 10 Commandments, or ang kamaayong tao, maoy makahatag ka na ko kaluwasan. Muna'y subok kay nga palandungon mga kaigsunan. No? Subok kayo nga palandungon. So, mga rason nga nung ang mga Kristohanon mag-soul winning yun, i-share yun ang gospel
Tungod kay ang mga tao makaigsunan mga kagalaan, laglagonon, impyernohonon, naa na diya ang ilahang destination. Kay human mamatay ang tao, hukman na ba yun dayon? Hebrews 9:27, it is appointed once to ito sang klarohon, no? Kay gitakda ng daan nga ang tao mamatay sa makausa lamang ug human ni ana ang judgment. Makaluluoy kayo ang mga tao. No? Niya kung maghinulsol ka dito sa impyerno, wala na may chance. Wala na may chance, oy. Unsa may gamit sa pagka-judge ni Christ kung muhatag pa rin siya chance? Ang chance, mga kaigsunan, naa karon sa kalibutan. No, mintras wala pa mo balik ang atong Ginoo, balik na diha ni Kristo. Hinulsuli mong mga sala. No? Hatagig pagtagad ang gospel. Hebrews 2 verse number 3. Unsaon man nato paglikay sa dako nga silot kung dili ta magtagad sa dakong kaluwasan. No, ang tao makaigsunan kumpiyansar gyud kayo. Piyansar kay daghang kay mga tao nga nangamatay karon makaigsunan. No? Ari ka social media, kada adlaw na mamatay. No? Sakit, disgrasya. Nawa mga kaigsunan, Hebrews chapter 2 verse 3. Unsaon man nato paglikay sa silot kung dili kita magtagad ni ining dakong kaluwasan. Ang Ginoo mismo maoy unang nagbutyag sa maong kaluwasan ug sila nga nakadungog kaniya nagpamatuod kanato niini. Kristohanon bangon pagmata, isangyaw ang gospel. Ayaw pagpakabuta, ayaw pagpakabungol sa kalibutan karon. No, dapat mulihok ta, dobleho na to ang atong effort, ang ato ang kining gitawag og paningkamot nga masangyaw ang gospel mga kaigsunan. Kutob sa imuhang masugatan, kutob sa imuhang mataparan sa bus, sa jeep, sultiing nga gigugma siya sa Dios. Dili gusto ang Dios nga ikaw usa sa malaglag, usa sa maimpyerno. Kay ang tao gihigugma sa Dios, apan gidumtan sa Dios ang sala nga naghari sa kasing-kasing sa tao makaigsunan. Mo na subo kay nga palandungon ba? No? Dagan na mga Kristohanon nga wala na'y burden, wala na'y kabugat sa kasing-kasing sa pag-share sa gospel. No? Kitang mga Kristohanon, kinahanglan ato ang i-renew ang atong mga commitment diha sa Ginoo. Number 1 nga atong i-renew kining gitawag og kasing-kasing nga mo sugilon sa gospel ngadto sa mga tao nga laglagunon, impyernohonon. No? 5 kanang, the wicked shall be torn into hell. Ang dautan, itugyan sa impyerno mga kaigsunan. So, ang destinasyon sa mga dautan, dili gyud langit. Muna, mintras wala pa mabugto ang imong kinabuhi, ikaw nga Kristohanon, i-share ang gospel. Ikaw nga wala pa'y Kristo sa imong kinabuhi, accept the gospel. No? Paminawa ang pulong sa Dios. Nga walay laing makahatag kanatog kaluwasan, si Kristo Jesus lamang. Wala gilain. No? Bahalag nganlantag mga hait nga pinulungan, ang importante mapadayon ang pagsangyaw sa gospel mga kaigsunan.
Sa Book of Acts, ang mga apostoles, grabe ang ilahang kaisog, grabe ang ilang gugma sa pagwali sa gospel. Ang uban gipang preso, no? Pero still, bisan sa presuhan, giwali nila ang gospel, mga kaigsunan. Ngano man, dako kaayo ang ilang burden, ang ilang kabugat sa ilang dughan sa mga tao nga wa pagyud makasabot, wa pagyud mawalihi sa gospel. Oh. Bisag kapila sila babagi, kapila sila didi, warningi, no? Nga kung sige mugsangyaw ni ining pangalana nga Jesus Christ, pamatyon, presohon, batoon mo. Pero unsay gingon sa mga apostoles? And Peter and the apostle said, we ought to obey God rather than men. Mas unahon na mo ang pagtuman ang Dios kaysa mga tao. Kay daghang mga sugo sa tao nga dili mi maminaw niya na. Ayaw na magbalik diri. Pero still, giwali nila ang gospel, mga kaigsunan. No? Bahalag di mamimbro simbahan, importante na walihan. Bahalag di mamimbro sa simbahan, ang importante makaangkon o kaluwasan, mga kaigsunan. No? Anak, practical lang tani. Hindi man ipadaghanay mga kaigsunan sa membro simbahan. Ang importante, nahimo natong ang atong responsibility nga i-share ang gospel tungod kay mao ni ang Great Commission sa Kristohanon. Mao ni ang Great Commission sa church. Di ba? So, mga hinungdan, nganong kitang mga Kristohanon, iwali ang gospel tungod kay number 1, the wicked shall be thrown into hell. No? Itugyan, ibalik yun. Mao naging destinasyon sa tao, ang impyerno. So kung dili nato ni siya tagdon, mga kaigsunan, no? Abi ninyo, sumala sa survey, daghan kay mga pastor nga nangundang sa ministry. Sumala sa survey, mga kaigsunan. No? Usa sa survey, no, nga hinungdan kining gitawag og kanang kahimtang sa kasing-kasing sa magwawali. Dili lalim ang pagwali sa gospel, no? Daghang mo BIBI, daghang mo salikway, nya napatay problema sa tong kaugalingon sa tong pamilya, sa church, puno gihanukan sa nagkadaiyang struggle ang mga leader sa church. Kadtong tinuod nga mga leader nga nagwali sa gospel, ha? Pila ka mga simbahan karon nga walay mga pastor? Oh. Pila ka mga missions nga nangitag mga workers? Gani pa, mga kaigsunan, ang atong Ginoong Hesukristo, matud pa niya sa Book of Mateo, naluoy siya nga daghan kaayong mga tao nga anihuno na, pero gamay ra kaayo ang mga ngani. No? Gamay ra kaayo ang willing nga mo harvest, mga kaigsunan, willing nga moadto sa field aron iwali ang gospel. Gamay ra kayo ang willing. Nya kanang gamay, mga kaigsunan, nangundang pagyud ang uban. Ang uban ni biya pagyud. No? Unsa may gingon niya diya sa Mateo chapter 9, verse number 36. Apan sa diha nga siya nakakita sa mga panon, ang nakakita si Jesus Christ, siya natandog uban sa kaluoy ngadto kanila. Tungod kay sila nangaluya ug nagkatibulaag bisan asa, ingon sa mga karnero nga walay magbalantay. Unya, nagaingon siya ngadto sa iyang mga tinun-an, ang alanihon sa pagkatinuod daghan,
apan ang mga mamumuo diyutay gamay ra. Busa pagampo kamo sa Ginoo sa anihunon. Aron siya mo padala og mga mamumuo ngadto sa iyang alanihon. No? The harvest truly is plenteous, dagan, but the laborers are few. Realidad bini, no? Ang ginigisulti ni Jesus Christ, reality bini mga kaigsunan. Mas daghang yun ang nag-eskwela sa secular kaysa seminary. No? Kung ari ka sa secular, daghang nangandoy og mga nindot nga mga kurso aron makabaton og nagkadaiyang degree mga kaigsunan alang sa ilang kinabuhi. Kung ari ka sa seminary, daghang mga nagpa-enroll sa seminary tungod kay number 1, paggamit ko sa Ginoo kay di man ko bright, no? Daghang mga rason mga kaigsunan. Kana mag-interview ang among director sa seminary. No, sa una gipag-interview mi sa pag-eskwela na mag-seminary. Nganong eskwela mag-seminary, Brad? Gisog kuan ingon ako mama manggod nga bugo manggod ko mga pagkatao. Di manggod ko bright, katong igsoon akong bright, tuwa dito engineer yang gikuha. Ako kay bugo man, magpastor lang ko. Eskwela lang kong seminary. Lantawa ang realidad mga kaigsunan. Daghan kayong mga nahimong professional sa secular. Pero walay know-how, walay kahibalo sa gospel. Doctor, attorney, engineer, bisag unsa pa na nga mga nadawat dia, dili hinon tanan. Mo nang ingon si Christ, daghan ang alanihon pero gamay ra ang mga ngani. Gamay ra kayo No? Dili gyud paigo mga kaigsunan, daghang kay simbahan karon nga bakante, way mga pastor. Oh. Ano magpastor man ko, no? Habi ninyo mag-igsunan, di ba gyud lalim tinuod ng magpastor. Na kay pamilya. Yung imong pamilya, may di na mukaon mga kaigsunan. Kung mamastor ka, wa kay tarong pangita, wa kay tarong trabaho. Kay siyempre mo focus magas ministry. Sangyaw, wali, mga activity sa church. No? Unya ang imong dumala nga simbahan, gamay rag membro. No? Muhatag mi gini simbahan, no? Ang priority nga expenses sa church ang pastor. Daghan ko nakoy mga nakailang nga mga pastor ni undang mga kaigsunan, di gyud makaya ang ministry. Tungod kay ang mga membro dili supportive sa ministry. Kung mag-soul winning si pastora o iyang pamilya, ang mga membro mga kaigsunan walay support, moral support. Miingon ra pastor, iampo kanamo nga hatagan kagalig-on sa pag-soul winning. Kung ingon ana ang sistema sa simbahan nga gidumala sa pastor, ang pastor di magdugay mga kaigsunan. So kitang mga member sa church, dili lang kay muhatag dag suporta sa pagampo. Kung mahimo kita mismo mangimbitar, mo share sa gospel. Ngano man ang gospel dili lang na trabaho ni pastor, kundi ang matag membro sa simbahan, trabaho ni niya ang pag-share sa gospel. Oh, i-share. No, kung katrabaho ka, dagang ka mga katrabaho niya, i-share lang. Ayaw ka ulaw. Primero noon, maulaw mo yung kaprokadugayan. Depende mo na sa pag-approach. No? Kung na kay kauban niya, na kay close friend sa trabahoan, i-share lang. Kung unsa ka maayo ang Dios sa imong kinabuhi. Giunsa kaniya pagluwas. Giunsa kaniya
pagpanalangin. I-share lang. Tambag ka, may tungod sa pulong sa Dios. Kabalo ba ka, sister, brother? Gigugma kas Ginoo. Usa ka sa iyang gipakamatyan. Gusto niya nga ikaw makaangkon og relasyon ngadto ni Jesus Christ. Simple kayo nga mensahe, pero kung mutuhop sa dughan, dako kayo og resulta mga kaigsunan. No? No. So, mga hinungdan nganong mag-soul winning, kitang mga Kristohanon, ang matag Kristohanon, tungod kay ang mga tao, mga daotan, mga makasasala, laglagunon. Impyerno honon, ang ilang padulngan, impyerno na yudaan, mga kaigsunan. Diba? Unya, ang nakandot, kay matod pa ni Christ sa Matthew chapter 9, pag-ampo kamo sa Ginoo sa alanihon, aron siya mo padala og mga mamumuo ngadto sa iyang alanihon. So, kitang mga Kristohanon, mag-ampo ta. Pangayoon na tos Ginoo nga unta daghang mga ngani, harvest. Oh, mag-ampo ta mga kaigsunan. Iampo ni mo imong silingan nga unta, ablayan niya kasing-kasing, magkasabot sa kaluwasan, aron usa siya sa gamiton nga mo harvest sa iyang pamilya, sa relatives, sa iyahang mga kabanay, mga kaigsunan. No? Simple rin ka na siya nga paagi, mga kaigsunan. And then, ikaduha, mga hinungdan, nganong mag-soul winning ang matag Kristohanon. Number 1, tungod kay mga makasasala, laglagunon. Ilang destinasyon, padong sa impyerno. Ikaduha, ang gugma sa Dios, nagtukmod ka nato. No? Ako naman siyang gi-share, giwali, pero ako yung gibalik mag-igsunan. Hinaot nga, dili mo mapulan sa pulong sa Dios. No? Ang gugma sa Dios, nagtukmod ka nato nga atong i-share ang gospel. Iwali ang gospel, mga kaigsunan. Genuine gospel of Jesus. No, may genuine, maunay tinuod. Unsa may genuine nga gospel, nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala. Siya gilubong o siya nabanaw. No? 2 Corinthians chapter 5 verse number 14. 2 Corinthians chapter 5 verse number 14. Ingon diri, kay ang gugma ni Kristo nagapugos. Gamit rin nagapugos man. Kay ang gugma ni Kristo nagapugos kanamo. Tungod kay kami sa ingon naghukom. Nga kon ang usa namatay alang sa tanan, nan ang tanang mga patay, nan ang tanan nga mga patay na, okay. Og siya nga namatay alang sa tanan, aron sila nga buhi, kinahanglan nga sukad karon dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon, apan alang kaniya nga namatay alang kanila, og nabuhi pag-usab. Mga rason or mga hinungdan nganong mag-soul winning ang matag Kristohanon. Number 2, ang gugma ni Kristo nagtukmod kanato sa paghimo niini. Di ko malimot, mga kaigsunan, usa sa ako ang suod nga amigo nga pastor. Shout out no ni Pastor Roland Hulagpay. Di ko malimot, no? Nakasimba ko dito sa Cagayan de Oro, mga kaigsunan, way back 2010. Kung ako masayop, 2010. Isimba ko sa usa ka simbahan ng Pastor Noah Trabilla. Nag-abot mi ni Pastor Roland Hulagpay. Ga testimony siya may tungod sa ilang pag-soul winning
bukiran sa hinguog man siguro to kung ako masayo. Dito sila mag-igsuna nag-soul winning. Ang lugar nga ilang gituan, no, halos nagpuyo dito mga NPA, mga rebelde. Nga matod pa, no, nga di nako malimtan ang mao nga testimony. Ang leader sa rebelde or NPA, ilahang gika atubang. Nga matod pa, sa ilahang pastor, ni arimi diri karon tungod sa gugma namo sa Dios. Niabot mi ni ining ngilit sudlunon kaayo nga dapit sa lasang kay ang nagtukmod namo nini ang gugma sa Dios. Gidawat sila magkaigsunan ug dayong uli nila giingnan sila sa leaders NPA. Makahimo kamos pagbalik diri. Nalipay mi sa pagdawat sa bag-ong pagtulunan nga among nadungog gikan kaninyo. Tiyaw mo na makaigsunan. No? Grabe ang ilahang sakripisyo makaigsunan. Ako ko dito, imbis mag-testimony ko, maulaw mo ko mag-testimony. Maulaw ko kay, grabe silang testimony, power kay ba? Di man ka na, lasang, kapila nila gilabang ang sapa, no, sa hinguog kung ako masayop. Ako nakadto kong hinguog kausa dito bukid, pertig yung bukira. Simod no gitudlo dito napita eh. Bukid kay makaigsunan. Pero lantawa ang ilang gugma sa mga kalag. Grabe ang ilang kabugat mga kaigsunan. Kung ikaw Kristohanon karon nga wa kay burden, wa kay kabugat sa imong dughan, alang sa mga relatives nimo, alang sa mga tao, alang sa mga kalag. Karong gabi una lodhi, pagluhod, ignang Ginoo, Lord, ihatag kanako ang gugma sa mga kalag nga nagkatibulaag Ginoo. Ihatag nako ang gugma nga mo sugilon ko nila, mo share ko sa gospel. No, mo na number 1 nga panganduya sa imong kinabuhi higala, Kristohanon. Ayaw lang sige pangayog blessing sa Ginoo, Lord, i-bless ko Ginoo, hatagi ko ani Ginoo, mo na kung gusto Ginoo. Pero usa ka butang wa gani mo tumana ang sugo ni Kristo nga isangyaw ang gospel. Kabalo ba mo ang blessing? Musunod ra na siya kung ikaw mahimong matinumanon sa sugo o matinud-anon sa pagpangalagad sa Ginoo. Musunod ra gina mag-igsunan. Dili nimo pugson ang Ginoo nga ibubo ang blessing. Voluntaryo siya nga mububo sa mao nga mga panalangin sa imong kinabuhi. Oh. So, mga hinungdan or mga rason nganong kitang mga Kristohanon mag-soul winning. Number 2, ang gugma sa Dios. Ang gugma ni Kristo nagtukmod kanato nga muhimo taniining mga butanga. No? 2 Corinthians chapter 4 5 verse number 14. For love of Christ constraineth us. Kay ang gugma ni Kristo nagapugos kanamo. Constraineth, no? Constraining us. Kana bitong itukmod ka, mapugos mo yung kag ambak. No? Kana bitong, kalaw man ni, di lang siguro kumulokso. Itukmod bitaw da. Napugos kag dive. Ngano man gitukmod man ka. Kining 2 Corinthians chapter 5 verse number 14 magigsunan, the word constraineth or constraining, nagtukmod or nagpugos. Buot pasabot tungod sa kabugat sa dughan. Nga naa ang gugma nimo ni Kristo sa pagsunod. Mo'y nagtukmod nimo ang gugma. No? Dili ang kalaay.
Dili ang tawhanon nga napugos lang ka, kundili tungod sa imong gugma sa Dios. Imo ning gihimo. So mga kaigsunan, mga kaigalaan, panganduya nga mahimo kang kabahin sa pag-soul winning. Pastor, unsaon man nga namang kos layo, wala may simbahan diri niya, unsaon man share lang sa gospel. No? Wala magi rason nga di ta maka-share sa gospel, mga kaigsunan. Gawas kung ikaw ra ang nagpuyo ni ining kalibutan na exempted ka sa pagwalis gospel. Ikaw ra man usa. Unya, daghang magay tawo sa kalibutan, mga kaigsunan. Usahay negatibo lang kita gunahuna, moingon ta nga di lang koy kay kapastor, mayo to si pastor. Soul winning, mga kaigsunan, wala lang ni siya magpasabot nga ikaw mo share gyud. No? Kung mahadlo ka musulti, pwede man mo siyang imbitahon. Pwede ba ka ma-invite nga mag-Bible study ta? No? Simple ra kayo ang paagi, mga igsunan. Kung mahadlo ka musulti, imbitaha. Birthday ni mo karong sunod simana, imbitaha, no? Mo mga silingan, magpansit ka diag usa ka sako. No, na may nga nagod nga mga ministry, mga kaigsunan. Example, nag-birthday ko. Walay sounds? Sa kadali, ha? Okay, Sir Alan Bastida, may gabi, sir. Jan Marquez, may gabi. Now, ang atong topic, mga kaigsunan, mga kaigilan. Walay sounds ba, mga kaigsunan? Basin, sa imuha lang ni Atilita. Okay ra. Sa internet connection na ni mo Atilit? No? Sa internet connection siguro ni mo nga walay sounds. Okay, padayon ta magkaigsunan. Asa naman tato? Mahimutang ma-involve sa ministry sa soul winning. No? Kining soul winning, mga kaigsunan, namang gudagang pamaagi nga ma-involve ka sa mao nga ministry. Ako ning balik-balikon yun. Kaya basi magunahon na ka nga, mahadlo po kumusulti, pastor, basin iyahara ng talent, no, dili talent ang pag-soul winning. Gusto sa Ginoo nga ma-involve ka niini. So, unsaon nga ma-involve ka? Kung naa kay nakaila nga mga Kristohanon nga nagsangyaw, okay? Kanang mga nagsangyaw diha, dili lalim ko magwali, magkaigsunan, magsangyaw, gutom baya. No? Gutom ay. Pila kay gayon, mga kaigsunan, sa unang panahon nga magsulwining, may gutom yun. Manlakaw, mag-kaigsunan, kaya pa may motor. Niya, kung naapoy motor, naamapoy gasolina. Kinanglan. So, dihan dapita lang. Pwede na kang ma-involve sa soul winning. No? Muhatag ka og financial support sa mga nagapanlakaw, muhatag kag panggasolina, no, pastor, Brad, sis, di magyud ako mahimo ang pagkuyog ninyo. Kay unas tanan, naamo ko'y trabaho, di masal pwede biyaan ko niya kong trabaho, kay gitagaan mo kong trabaho sa Ginoo, aron akong mahatagan og panginahanglanon akong pamilya. So, gusto nako nga ma-involve ko diha, doon ako i-share nga blessing alang kaninyo. So, nahimo kang kabahin, nahimo kang part sa mao nga ministry, mga kaigsunan. Alang sa mga Kristohanon nga di gyud makahimo sa pagkuyog. Pero naay mga Kristohanon nga bakante nga makahimo unta gyud sa pagkuyog, sahay mo suol ang atong pagkatapulan. Tapulan nga musangyaw. Nya mo ana ra ba gyud na magigsunan kini nabay gyud panahon manapol ta. No? Labi na katoy mo gisuliningan nga puting malditahag dagway. Magsigilag tando-tando mga kaigsunan niya. Pila na katuig, no? Nga na usahay doon ay mga kalaay gyud sa pagsangyaw. Pero still imo lang gihapon gihimo. Di ta muundang mga kaigsunan, mga kagalaan. Unya na ta muundang ni balik sa tong Ginoo.
No? So, ang gugma ni Kristo nagtukmod kanato sa paghimo ni ining butanga. Ang gugma ni Kristo maoy nagtukmod. No? So, kung na kay Kristo, na yung burden dapat, no? Bato na nato ang kabugat sa mga kalag nga nagakalaglag. So, mga rason nganong magsulwining ang matag Kristohanon, tungod kay ang gugma ni Kristo nagtukmod, nagpugos kanato sa paghimo niini. Number 3, magkaigsunan, magkagalaan, ang Dios nagsugo kanato. No? Ipasangyaw gyud ang gospel. Mark chapter 16 verse number 15. Mark chapter 16 verse number 15. Ingon pa dere, og siya mingon ngadto kanila, pangadto kamo sa tibuok kalibutan, og iwali ang maayong balita ngadto sa matag minugna or matag binuhat. Iwali ang gospel, no? Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. And preach the gospel. Gi-preach ba nimo ang gospel? Oh. Imo bang giwali ang gospel? Kabalo ba ka, Brad? Kabalo ba ka, sir? Say, mahadlok ta musulti kay ato ra bang amo bisin taktakon ta giwalihan. No. Ayaw kahadlok magkaigsunan. Dili man bakak, dili man sayop ang imong gisulti, tinuod man. So ang Dios mo'y mo manalipod nimo. No? Di pa siya gusto nga tungod sa imong pagsunod niya mahimo ninong kang daotan, dili na mahitabo. I-share lang. Kabalo ba ka nga usa ka sa gipakamatyan? Kabalo ba ka nga usa ka sa iyang gihigugma? Simple ra kay nga mensahe mga kaigsunan. One day, ma-realize na sa tao, no? Pagkaingon siya bitaw, no? Tinuon mo itong gisulti ni brother, ni sister. O, namagi panahon sa pagtawag. Tawgon, once gani ang tao, tawgon sa Diyos. Di yun na siya kabalibad, mga kaigsunan. Si Jonah, usa ka propeta, ni balibad, pero wag yapon siya kalihay. Sa diyang giingnan siya sa Dios, Jonah, walihi ang Nineveh. Si Jonah, wala mo balibad, pinaagig pulong, pinaagi sa sulti. Ni balibad siya, pinaagi sa buhat. Giimpaki ang gamit, sakay og barko, unya padulong sa Tarsis. Padadaan bitawg bagyo, ang kadagatan, unos, hapit maangin ang mga tripulantes barko sa pagbalibad ni Jonah. Ingon Jonah, ako hinungdan na ni, ihagbong kong dagat. Paghagbong magigsunan, nilinaw ang kadagatan. Usahay, kining pagbalibad nato, dunay mga mapagan, no? Kastiguhon tas Ginoo, mapagan in taon ang way labot, no? Kining kastigos Ginoo magigsunan, makapatulid yun sa hiwi nga kinabuhi sa Kristohanon. Kaingo maganga di yun lalim yung kastiguhon. Ikaw nga anak sa Ginoo, ikaw nga Kristohanon, maka-evaluate ka sa matag panghitabo sa imong kinabuhi. Dili sa tanang panahon, gisulayan ka lang. Kaya doon ay mga panahon nga gikastigo ka sa Ginoo. Tungod kay doon na tayo gitawag og pagsupak sa iyang mga sugo, mga kaigsunan. No? So, dalaygon ang Diyos na ining kagabion o ato nata sa ato sang ipos kadali ang ato ang topic o niya ato sang balikon ang atong greetings, mga kaigsunan kay base na mga pangutana. Okay, good evening sa tanan nato mga viewers, mga listeners karon, no?
Kaya ito basahon. Sister Joy Mercado Razon, good evening. Sir Dandi Simblante. No, Brother Dandi Simblante. Maayong gabi, sir. Maayong pagpaminog, maayong pagtanaw, no? Salamat sa pag-tune in sa to ang programa karon. Dalaygo ng Diyos. O niya, mayong gabi, Pastor Mel. Dalaygon ang Diyos ning kagabion. Amen. Salamat sa Ginoo, no? Mami Vanji and Pau Pau Vlogs, no? Good evening po. Good evening din, Mami Vanji. Magandang gabi din, ma'am. Salamat po sa pakikinig. Kahit Bisaya, nakikinig ka pa rin. Sir Alan Bastida, Pastor Naa, di ay ko'y pangutana kabahin sa bautismo sa baptis. Kay naaman good ko silingan ang bautismo ko no nga i-baptize you in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Wala ko no ta masave ana. Uy, dili man ang bautismo ang makalawas, sir. No? Dili man ang paglitok sa authority mo ay makalawas. Kundili si Kristo mangyoy makalawas. Kanang Pentecostal, ang iyang gimension og verse sa Acts nga i-baptize you in the name of Jesus. Maura kuno insakto mo isulti sa pastor sa Pentecostal. Okay. Sa mga Pentecostal nga wanis, no? Para nila usa lang ang persona sa Dios. Mo ni ilahang doktrina. Kung bautismuhan ka sa God, sa pangalan sa Ama, sa Anak, sa Balang Espiritu, dili ka luwas. Okay? Ang akong pangutana ani nila, kining 12 ka apostoles, gibautismuhan ba ni sila sa pangalan lang ni Jesus? Mora man ako ang pangutana ni nila, yan di ba sila mutubag? Huh? Kay ako silang basahan magkaigsunan nga ang mga 12 ka apostoles wala bautismo sa pangalan lang ni Jesus. Actually, wala may kalainan sa baptism in the name of the Son, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, or in the name of Jesus. So, may kalainan, ana. Kay authority man na ang gisgutan diha. Oh, galing lang kay wanis man sila, dili sila mo gamit anang in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Nga naman, kumutuo sila ni Ana, kumudawat sila ni Ana, wanis good lang doctrine, usara ka persona ang Dios, yang anong gimension man ang tulo ka diha ka persona. So, musukwahi sa ilang pagtulunan. Oh. So, muna siya Sir Alan Bastida, Acts chapter 2, verse 38 ang ilang gi-mention na ng versikulo. So wala sa authority, no, sa baptism ang kaluwasan. Naa sa gibuhat ni Kristo dito sa cross nga iyang pagkamatay, paglubong ug pagkabanaw. Pastor nga naman nga gibalhin man ang pagsimbas Domingo nga klaro man kuno kaayo nga sa adlong